araw po sa inyo at ng iyong pamilya. Mga kapatid, may mga malalaking okasyon na nangangailangan ng gate pass. Hindi na yata gate pass minsan, no, ang tawag. No? Pero pag mga malaking okasyon, yung dadaluan ng maraming mga tao, ay kailangan ng gate pass para sa kaayusan at para rin ng kaligtasan ng mga dadalo. Tinitiyak ng mga namamahala na walang sino mang makakapasok na maaring maging dahilan ng kaguluhan sa okasyon. Sa sinehan, kailangan munang bumili ng ticket at magkaroon ng ticket para makapanood. Ganun din kapag manood ka ng konsyerto, ng concert. Kailangan bumili ng ticket at yun ang gagamitin mo, yung ticket na yun, para ka makapasok sa sinehan o lalong-lalo sa concert. No? Kasi bilang yon, yung capacity ng pupuntahan yung lugar, at syempre may mga upuan, may seat number, no? Para mas maayos, mas organize ang mangyayaring okasyon. Sa paglabas ng bansa, mula pagkuha ng passport at visa, hanggang sa pagsakay sa eroplano ay may mga prosesong pagdadaanan na kailangan at dapat pagdaanan para din sa ating kaligtasan ng taong maglalakbay. Hindi maaaring sabihin natin na kilala ko ang piloto ng eroplano kaya papasukin ninyo o pasakayin ninyo ako. No? Kilala ko yung pinsan ko yan. Kaya sa kailangan kong sumakay, wala kang ticket, wala kang passport, wala. Kasi kilala mo daw yung piloto. Kaya pwede kang pumasok. Hindi pwede yun. No? O kaya, sasabihin mo, close friend ko yung artistang magko-concert. No? Kaya papasukin ninyo ako at makapanood ng concert niya. No? Hindi rin pwedeng ganun. Hindi gate pass ang kakilalang. Kailangan may pagdaanan ring proseso. Maraming bagay sa mundo ang hindi nakukuha ng madalian. Hindi automatic. Subalit sa mundong ginagalawan natin ngayon, tila ang lahat ay parang gusto nang makakuha o makuha sa madaling paraan. Hindi po ba? Parang ngayon nga gusto natin lagi instant, gusto natin madali ang paraan. Na minsan, ngayong araw, gusto mamayang gabi agad. Yung parang tipong gano'n. No? Kaya, madalian. Gusto na madalian. Yung pila, gusto natin mabilis. May kakilala ka, punta ka agad dun sa harapan. Subalit sa mundong ginagalawan natin ay tila lahat parang gusto ng makuha sa madaling paraan. Instant. Ayaw na maghintay kasi nakakainip. Maghintay. Kung may madaling pamamaraan, baka pipiliin pa ang mas mahirap. Ganito pa ang kahisipan na niyakap ng maraming tao sa panahon natin ngayon. Ayaw natin mahirapan, ayaw natin mainip, ayaw natin maghintay. Sa madaling paraan tayo. Pera, kapangyarihan, gagamitin. At hindi rin automatic o nakukuha sa madaling pamamaraan ang pagpasok sa kaharian ng Diyos. Hindi dahil nagsisimba tayo, sumusunod sa 10 utos ng Diyos, nagnunubina, nag-aabuloy, sumasama sa prosesyon, ay automatic ng pagpasok natin sa kaharian ng Diyos. Hindi naman baliwala ang lahat ng mga ito. Kasama yon sa proseso. Kasama yon sa babaunin. Kasama yon na kailangan dapat gawin natin sa paghahanda at pagpasok natin sa kaharian ng Diyos. Pero, sabi nga, hindi automatic na gate pass ang mga ito dahil may mas mahalaga sa mga ito. Para bang pag kumuha ka ng ticket, ito yung gagawin mo para makakuha ka ng ticket o ng gate pass, hindi po ba? Kailangan mong magsimba, kailangan mong magdasal, kailangan mong
Sumunod sa 10 utos, no? Yun yung mga proseso para makuha mo itong gate pass, no? Pero hindi ibig sabihin na pag ginawa mo yun, automatic nandun ka na agad sa harapan, no? Hindi, mga kapatid. Hindi naman baliwala ang lahat ng mga ito dahil mahalaga rin po sila. Mahalaga po sila. Hindi rin pinapasok ang sa ating ebanghelyo ngayon, kung mapapansin natin, ay hindi rin pinapasok ang 5 dalagang hangal sa kabila ng kanilang pakikiusap at paghihintay din sa una. Sinabi sa kanila ng lalaking ikakasal, hindi ko kayo nakikilala. Kaya magbantay kayo sapagkat hindi nyo alam ang araw o ang oras. Itinatwa sila ng lalaking ikakasal. Hindi naging gate pass ang pagkilala nila sa lalaking ikakasal. Hindi rin natin gate pass sa kaharian ng Diyos ang pagkilala natin kay Jesus. Hindi sapat na kilala lang natin siya at alam natin ang kanyang mga utos. Ang pinakamahalagang gate pass natin ay ang pagsasabuhay ng kanyang aral sa araw-araw nating pamumuhay, sa araw-araw nating buhay. Sa pamagitan ng pagtupad sa kanyang aral at pagiging tapat o paglalapat nito sa ating buhay upang mapanatili nating nagliliwanag ang ating buhay. Ito ang magsisilbing langis, magbibigay liwanag sa landas na daraanan ng Panginoon. Ano nga ba ang pinanghawakan nating pinanghawakan mong gate pass? Gate pass sa pagpasok sa kaharian ng Diyos. Hindi sapat ang mataas na pinag-aralan, maraming pera, impluensya, kapangyarihan. Hindi rin sapat na kilala natin si Jesus at marami pa tayong alam tungkol sa Kanya. Ang gate pass natin ay ang personal na ugnayan, na personal relationship, na personal ugnayan sa Kanya na nakikita sa araw-araw nating pamumuhay. Araw-araw panatilihin nating nagliliwanag ang buhay natin sa kabutihan at kabanalan. Ito ang gate pass natin sa kaharian ng Diyos. Dapat araw-araw ay planuhin natin ng handa, ng tama, ng kabanalan at maayos ang ating buhay nang naayon sa kalooban ng Diyos. Dapat araw-araw ay meron tayong tatahakin na tamang direksyon ng ating buhay. Hindi pwede yung nabubuhay na lamang tayo sa araw-araw na bahala na attitude, bahala na ang Diyos. Kapag patawad naman, okay na kung anong meron ako ngayon. Bahala na kahit ano nang mangyari. Sumusunod lang naman ako sa agos ng buhay. Nandiyan naman ang Diyos. Mga kapatid, ang mamuhay ng matuwid, ang mamuhay ng ayon sa kalooban ng Diyos, ang mamuhay sa kabanalan ay hindi pwede sa 1 taon lamang o isang taon lamang o 3 taon lamang. Ang mamuhay sa kabanalan ay araw-araw. Hindi natin alam kung kailan magaganap yung second coming of Jesus at ang ating kamatayan. Hindi natin alam. Kaya dapat araw-araw tayo nagiging handa. Araw-araw tayong gumagawa ng kabutihan. Araw-araw tayo nagsisikap maging banal. Araw-araw tayo nakikipag-ugnayan sa Diyos. Araw-araw tayong gumagawa ng tama. Araw-araw nating talikuran ang kasalanan. Araw-araw tayong maging handa sa pagharap ng Panginoong Hesus. Kaya mga kapatid, isang pagtugon sa tawag sa atin ng Panginoon sa araw-araw na maging mabuti at maging banal. Ay sana mga kapatid, sa araw-araw natin paggising, lagi sana natin makita yung liwanag. Liwanag na ibibigay sa atin ni Jesus na maging banal at maging mabuti. At liwanag na tayo araw-araw din mamuhay sa ngalan ni Jesus. Amen.